Start tayo sa chipset. Helio G99 Ultimate ang nandito. Yung ganitong chipset kapareho ng nasa Poco M6 Pro at Itel RS4. Sa Itel mas mura kasi HD Plus na IPS display lang ang nakalagay. AMOLED kasi ang nasa Poco. Para may idea lang tayo sa price range kung anong chipset ang nakalagay sa isang smartphone. At klase ng screen bakit ito nagmamahal. Number 2, screen. Curved edge na Full HD Plus na AMOLED display ang linagay dito at 120Hz din para sa refresh rate. So green flag tayo dito. Mas mataas ang hertz, mas mabilis ang response ng screen. Number 3, memory and storage. 8256 variant ang nandito sa SRP na 11,119 pesos. Yung storage nito ay Universal Flash Memory or UFS. Green flag tayo dito kasi maraming advantage ang UFS versus eMMC tulad ng low power consumption at mas mabilis sa data transfer at mas tatagal. Number 4, battery. 5,000 mAh ang nandito. Green flag kasi ito'y supported ng 70 watts. So nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa 17%. Na full ito ng 50 minutes. Number 5, claim. Ito'y rated IP54 pero clear ko lang hindi yan para masubmerge. Meron din itong bypass charging. Ito ang sample ng 32 megapixel sa selfie. Sa akin green flag kasi malinaw naman. Itong Note 40 Pro, ang main shooter nito ay 108 megapixels sa 1440p. Ito ang sample ng pictures. Ito rin ang video settings na available. Sa video stabilization, green flag tayo dito kasi meron. Dito na tayo sa last part, ito ang conclusion. Based sa presyo at specs, medyo mahal. Para sa akin, di sulit. Meron akong naisip na alternative. Sabihin na natin, gusto mo talaga ng curved screen. Meron mas mura, ito ang Infinix Zero 34G. Diyan, halos makaka-discount ka ng 2,000 pesos. Pero kung di ka naman fan ng curved screen, sa Poco M6 Pro na ako. Kasi 12512 na variant na kasing presyo halos ng Infinix Note 40 Pro. Mga option lang naman ito na pwede natin pagpilian. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na walang sugar coating na review. Ako si Kuya Gizmo, a peace.